Pagdiriwang ng Adoption and Alternative Childcare Week ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Rowena Macalintal, ASEC for Operations and Services ng National Authority for Childcare. ASEC Macalintal, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ase Kuweng and Director Cheryl. Magandang tanghali po. Ang National Authority for Childcare po ay kasalukuyang nagse-celebrate po ng ating Adoption and Alternative Childcare Week celebration. Ito pong ikalawang linggo ng Hunyo as per Republic Act 11642 na nagtalaga po na kada pangalawang linggo ng bawat taon, kada Hunyo, tayo po ay sabayang magdiriwang ng ating Adoption and Alternative Childcare Week. So, ma'am, ano po yung pinaka-layunin nitong Adoption and Alternative Childcare Week? At gaano po kahalaga ang selebrasyon na to para sa NACC? Tama po ba, o NAC? At sa mga bata sa Tama alternative? NACC po, ASEC, tama po. Okay. Importante po ito upang palaganapin po natin ang impormasyon patungkol sa administrative process ng pag-aampon ngayon. Hindi na po siya judicial, administrative na po. So mas ginawa na pong simple, streamlined, abot kaya. Actually, wala pong kailangang bayaran patungkol sa pagpapaampon. Wala pong binabayaran sa NACC o sa aming mga regional alternative childcare offices. At mas mabilis na po ang proseso ng pag-aampon ngayon. Yan po yung isang mensahe na gusto po nating ipalaganap sa ating mga kababayan na pwede na po silang mag-avail ng services ng pag-aampon. At syempre, nais rin ho nating ipalaganap yung advokasya ng pagbubukas ng ating mga puso at tahanan. Kung nasa inyo po ang panawagan ng pagpapaampon, sana po tayo po ay magbukas ng ating puso at ng ating tahanan para sa mga batang nangangailangan ng mga pamilyang magmamahal at aaruga sa kanila. Nais rin ho nating labanan ang negatibong konsepto o negatibong konotasyon patungkol sa pag-aampon. Kaya po meron din po tayong pinalalaganap na proud ampon, anak, magulang, pamilya, ordinaryo, pero natatangi because there is an ampon in each one of us. And maliban pa po doon, nais rin ho nating i-encourage ang ating mga kababayan na maging foster parents din po. Kung hindi man po sa panawagan ng pag-aampon, magbukas din po sila ng kanilang tahanan para sa pagpo-foster po ng mga batang nangangailangan ng pansamantalang pangangalinga habang pinoproseso po ang kanilang permanency plan. And nais rin ho nating makakuha ng suporta sa lahat sa milyong-milyong Pilipinong pamilya po na suportahan ang pag-aampon at foster care po para sa ating mga batang nangangailangan. ASEC, ano naman po yung activities na naka-line up po kaugnay ng pagdiriwang na ito? So meron po tayong simultaneous activities sa aming 16 regional alternative childcare offices from Luzon to Visayas, Mindanao, mula Ilocos hanggang Caraga. Sa bayan po kaming papadyak, magbibisikleta po, bisikleta at fun run for a cause. Yan po ay isasagawa sa June 14. Simultaneously po dyan sa iba't ibang lugar po, iba't ibang lungsod sa buong 16 regions po natin. And then on June 15 naman din po, dito po natin yan isasagawa sa Metro Manila sa may malapit po sa Rizal Park Hotel. Diyan po isasagawa ang ating bisikleta at fun run for a cause para dito po sa National Capital Region. Meron din po tayong mga isasagawang mga adoption forum sa ating mga major malls, select SM and Robinson Malls po at mga top malls po sa iba't ibang lungsod para po doon namin isagawa ang adoption forum para po sa mga nangangailangan ng impormasyon patungkol sa pagpapaampon o sa foster care. Kaya inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan kung wala po kayong gagawin sa mga Sabado o Linggo na iyan, samahan po ninyo ang National Authority for Childcare at meron po kaming mga t-shirts and tumblers na ipamimigay sa lahat po na magpa-participate at meron din po papremyo doon sa mga darating na naka-costume. Sa ating bisikleta po sa June 14, simultaneously all throughout the other regions and June 15 po sa Manila. So ASEC, ano po naman yung pagbabago o tagumpay na naidulot ng selebrasyon nitong Adoption and Alternative Childcare Week sa mga nakaraang taon? Dahil po mas inilalapit po natin yung impormasyon at yung advokasya sa ating mga kababayan,
tumaas po ang bilang ng mga nag-a-apply po para mag-ampon. Mula po sa mga inquiries, mula sa mga adoption forum na isinagawa during this Alternative Childcare Week celebrations, meron na po ng mga nakapag-file na po ng mga petition for adoption. At tayo rin po ay nakakuha po ng maraming mga kampyon. Meron po tayo mga celebrity and influential people po na nagiging katuwang na rin po ng NACC bilang mga ambassadors na nagpo-promote na rin po ng pag-aampon at foster care. ASEC, paano naman po hinihikayat ng NACC ang mga Pilipino na mag-ampon? At ano po ba yung mga pangunahing hakbang o proseso para sa legal adoption sa Pilipinas? So ang kauna-unahan nga po is yung maiparating po namin yung impormasyon na hindi na po komplikado, hindi na po matagal, hindi na po ganoon kahirap ang proseso ng pag-aampon dahil administrative na po ito. Hindi na po kailangan ng serbisyo ng abogado, serbisyo na lang po ng isang licensed social worker, adoption social worker ang kailangan na lang po natin. At dati po kung inaabot po ng mga 5, 7, 9 years ang pagpapaampon, under the NACC timeline po, 9 months na lang po yan mula sa filing po ng petition for adoption na kumpleto po ang documentary requirements sa ating mga regional alternative childcare offices hanggang sa ma-issue po ang order of adoption ni Yusek Janela Ejercito Estrada, 9 months na lang po ang ipag-aantay. Kaya po mas madali at mas streamline na po ang proseso at abot kaya po. Ang kailangan lang pong bayaran ng ating mga petitioners ay yun lang pong kanilang mga requirements. At sila po ay kukuha ng serbisyo ng mga child placing agencies. Yan lang po ang kailangan nilang bayaran. ASEC, ano naman po yung mga maling akala o myths tungkol sa pag-aampon na nais ninyong itama? Ano po ba yung pagkakaiba rin ng domestic at saka inter-country adoption? Para naman po dun sa mga common myths, ASEC Weng, bawal pong mamili ng bata. Kung yung kagaya po mga napapanood natin sa pelikula, na kapag bumisita ka sa bahay ampunan o sa ating mga child caring agencies, po pwede kang mamili ng batang aampunin base sa lukso ng dugo. Yan po ay isang illicit practice sa pagpapaampon. Ang ating pong panuntunan para makapagpaampon ng bata ay kinikilala po natin ang tunay na pangangailangan ng isang bata at yan po ay minamatch natin sa kakayahan ng isang suitable family na tugunan ang pangangailangan na iyon. So meron po tayong judicious matching process na isinasagawa ng ating mga child experts, ng ating team of multidisciplinary expert na binubuo ng psychologist, ng pediatrician, ng abogado, social worker at NGO representative po mula sa isang child welfare agencies. Kaya po hindi po mali po na namimili po kasi po kailangan po nating idaan sa tamang proseso ng pagpapaampon. Yan po yung common myth. And yung isa pa po na difference naman po ng domestic adoption sa intercountry adoption, sa domestic adoption po mga Filipino parents po ang nag-aampon dito sa ating mga bata na na-issuehan ng certification declaring them as available for adoption. Samantalang sa intercountry po, inaalaw po natin ang ating mga qualified, suitable, approved foreign prospective adoptive parents na makapagpaampon po ng mga bata sa Pilipinas. So, yun po yung basic delineation and difference po ng domestic adoption sa intercountry adoption. ASEC, may follow-up lang ako tungkol dun sa intercountry. Paano kung halimbawang yung napuntahan na adoptive parents ay minamaltrato pala itong Pilipinong inampon nila? Paano po yung monitoring? Meron po ba tayong ganun? Sa ngayon po, lahat po ng ating mga bata na sinasubject po natin for domestic or intercountry adoption ay sinisiguro po natin na mapiplace po natin sa pinaka-suitable at mahusay na mga prospective adoptive parents kasi po dumadaan po sa mabusising proseso ng approval po. Yung pong ating mga prospective adoptive parents abroad ay may dumadaan po sa central authority ng kanilang bansa na sumasala po ng qualification at nag-a-assess at nag-a-approve po ng suitability nitong mga prospective adoptive parents na ito bago po nila i-refer dito sa NACC. At meron din po tayong sistema na minomonitor po natin yung mga bata during the time po ng kapag po na-entrust na sa kanila ang bata, meron pong 6 months period na tinatawag po nating post-placement supervision na monitor po natin ang bata bago ma-finalize ang adoption. At kapag po tayo ay na-notify na ang mga batang ito ay naampon na,
tayo po ay binibigyan ng copy ng Decree of Adoption at tayo po ay nagmo-monitor 1 year after po ng issuance ng Decree of Adoption kung kamusta na po ang kalagayan ng mga batang ito. At so far naman po, lahat po ng mga batang napaampon natin, domestic and intercountry, ay hindi naman po naabuso at sila po ay thriving, hindi lang po surviving pero nag-e-excel po sa kanilang pag-aaral at sa kanilang naging career. Eventually po bumabalik po sila dito sa Pilipinas for motherland visit at doon po naikukwento pa po nila yung kanilang naging magandang buhay at kanilang relationship sa kanilang mga pamilya. So parang dahil po sa napakamabusising proseso at dahil po sa safeguards na naka-in place po sa batas natin, nasisiguro naman po natin na ang ating mga batang pinapaampon ay talagang napupunta sa tamang magulang na nagbibigay po sa kanila ng tamang pagkalinga at pagmamahal. ASEC, paano po tinutulungan ng NACC yung mga gustong mag-ampon at yung mga bata po na gustong ipaampon? Siguro po, posible, kunyari, sinabi niyo po kanina na meron po kayong mga requirements po para po sa mga gustong mag-ampon. So, kunyari po, halimbawa na hindi po sila qualified o di kaya po merong kakulangan doon po sa requirements, paano niyo po sila tinutulungan? Para po sa mga requirements, tayo po ay nakikipagtulungan sa kanilang mga local social welfare development office kung ano man po ang kakulangan o kung ano pa man po ang hindi makomply. Kasi hindi po talaga natin tatanggapin ang kanilang petition kung hindi po kumpleto ang kanilang requirements at kung hindi po talaga sila makaka-qualify. Kinakailangan po nating mag-ingat at kinakailangan pong masusing mabusisi po ang application ng ating mga petitioners dahil buhay po ng bata ang itatalaga natin sa mga prospective adoptive parents na ito. So far po, lahat naman po ng nagfa-file ng petition natin, nagsisignify ng intention na maging prospective adoptive parents. Karamihan naman po sa kanila ay natutuloy at na-approve sa ating roster of prospective adoptive parents. So ang tulong po na binibigay natin sa kanila, nagbibigay po tayo ng technical assistance, readily available po yan through our regional alternative childcare offices. Nire-refer din po natin sila sa child placing agencies kung sila po ay willing naman magbayad ng services ng ating mga child placing agencies. Kung naka-course through naman po sa mga local social welfare development officers nila sa kanilang mga LGUs, nagbibigay din po tayo ng technical assistance. Para naman, at wala naman po silang babayaran. Another assistance din po is ina-assure po natin na sinusunod po ng NACC ang timeline para mas mabilis po natin maproseso ang kanilang mga petition. Para naman po sa mga bata, ang pinaka-assistance po na binibigay natin ay we're working towards timeline din po. Para po sa lahat ng mga bata na na-admit na po sa ating mga child caring agencies as much as possible, tinatanong na po natin ang permanency plan ng bata. Kung ang bata ay na-assess na for reunification, within 6 months po, we're endeavoring to coordinate para maibalik po ang mga bata sa kanilang biological parents kapag handa na po ang kanilang mga magulang at handa na rin po ang bata para sa reunification. Kung ang mga bata naman po ay na-assess na eligible for adoption, within 6 months po, pinoprocess na po natin na ma-petition ng mga bata na ma-declare legally available for adoption para po mahanapan natin agad sila ng pamilyang mag-aalaga sa kanila. So, and then hinahanda rin po natin ang mga bata na ito para sa kanilang eventual permanent placement sa kanilang mga pamilya. So ASEC, itong mga batang ito ay galing sa iba't ibang institusyon o sa meron kasi mga bahay ampunan muna, di ba? Nanggaling po ba sila doon? Gaano kadami yung mga sources o masasabi natin mga bahay ampunan na inyong may membership po ba? Na sila yung nagiging paano nyo pinapakita na yung mga bata, ito yung mga gustong magpa-adopt? Opo. Ito pong mga bahay ampunan na tinatawag po natin ASEC na child caring agencies, sila po ay accredited ng National Authority for Child Care na mag-implement po ng adoption and foster care programs. Kasalukuyan po meron po tayong minomonitor ng mga 195. Pero yan po ay madadagdagan pa base po sa panibagong instruction po ng DSWD na Secretary Rex Gatchalian na ang lahat po ng mga social welfare agencies na nagbibigay ng residential care sa mga
mga bata, mandatory na po na mag-apply sila ng accreditation for adoption and alternative childcare para po masiguro natin na sa lahat ng pagkakataon, kung ang bata ay mangailangan ng pamilya, sila po ay po pwede nating maproseso through adoption and foster care. At meron po tayong estimate na mga 675 social welfare agencies na nag-aalaga ng bata. Kaya po malaki po ang aming pag-asa na mas marami po tayong batang matutulungan, mga batang nangangailangan, mga wala na pong magulang na mag-aalaga sa kanila at nangangailangan ng pamilya. Inaasahan po namin na with this development, mas marami po tayong batang mabibigyan ng agarang intervention po kung sila ay ma-assess na eligible for adoption. At nag-undergo po sila ng accreditation dito sa NACC. ASEC, para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba yung kaibahan ng foster care sa adoption? Maraming salamat po sa tanong nyo, Director Cheryl. So yung po, adoption po ang pinaka-primary objective po natin kung ang bata ay without parental care or at the risk of losing parental care. Kapag po sila ina-issuehan ng certification declaring the child as legally available for adoption, ang primary goal po natin is maipaampon po sila. Hinahanapan po muna natin sila ng kamag-anak through relative adoption. Kung wala pong kamag-anak, doon lang po natin i-consider na ipaampon ang bata sa mga non-relative, sa mga prospective adoptive parents po natin. Ang bata po habang nag-aantay po na maproseso for adoption po, pwede po nating ilagak sa foster care. Ang foster care naman po ay isang temporary alternative childcare option po sa ating mga bata habang inaantay na ma-reunify sila sa kanilang magulang dahil halimbawa po may sakit ang magulang, nasa krisis po o pansamantalang nakakulong. Dahil po kinikilala natin na pamilya ang pinakamainam na tagapag-alaga ng bata, mapa-permanente o mapa-temporary, ito po mga bata ay dire-refer po natin para mailagay sa foster care. Temporary lang po ang setup ng foster care habang ini-implement po natin yung magiging permanency plan. Ang goal po talaga natin para sa mga batang ito ay mailagak po sa permanenteng pamilya through the process of domestic or intercountry adoption. So sa inyong monitoring, ASEC, may datos po ba kayo na sapat yung mga foster families dito sa Pilipinas? Paano ninyo pinalalawak yung partisipasyon ng mga pamilya? At saka paano po yung mga bata na ipinaprocess doon sa sinasabi nyo pong ang child care centers na nakapila po ba yan? Sino yung priorities, ganyan? Or depende po doon sa child care center? Opo. Para po dun sa mga batang sinasubject sa adoption, depende po yan sa assessment ASEC ng kanilang mga case managers at ng kanilang mga social workers. Ito pong mga social workers po sa ating child caring agency, sila po ang nagde-determine kung ano po ang permanency plan ng bata. So para po sa mga bata na for adoption, yan po ay kailangang ma-petition for CDCLAA. And doon naman po sa datos naman po, dyan po kami nangangailangan ng tulong. Kaya po sana dito sa ating Adoption and Alternative Childcare Week celebration, maipalaganap rin po namin ang aming panawagan that we need more Filipino families to apply as prospective adoptive parents or to apply as foster parents. Sa ngayon po, meron po tayong mga mahigit 1,000 bata na inaalagaan ng ating mahigit 900 licensed foster families. Meron po tayong mahigit 7,000 bata sa ating mga 195 child caring institutions na po pwede rin pong mag-benefit sa pangangalaga ng foster family. Kaya po, kung kayo po ay interesado na maging foster family, mag-apply lang po kayo sa aming mga regional alternative child care offices to be prospective foster parents po. At kada bata po na nilalagay po natin sa foster placement, ang NACC po ay nagbibigay ng monthly financial subsidy sa mga batang inaalagaan nila as foster children. ASEC, Karamihan po ng datos ng ating adoption, ASEC Weng, karamihan po are relative adoption, followed by cases po ng regular independent placement, and then cases po ng regular adoption. Meron din po tayong step-parent adoption and adult adoption sa domestic administrative adoption aspect po natin. Curious lang po kami, ASEC, dito sa mga foster family, halimbawa meron lang silang kinuhang bata, tapos gusto na nilang i-adopt.
May nangyari na po bang ganun? Tsaka hanggang ilan yung pwede nilang temporarily na kunin sa kanilang pamilya? Para po sa licensed foster families, maximum 3 bata po ang po pwede nilang alagaan sa foster care. Ideally po yung magkakapatid kasi hindi po natin hinihiwalay ang magkakapatid. Patungkol naman po dun sa mga sitwasyon na kumuha sila ng bata, ASEC gusto po naming ipanawagan sa ating mga kababayan na bawal po ang kumuha ng bata, bawal kung kayo po ay hindi naman magulang, hindi naman kamag-anak, kung kayo po ay hindi naman licensed foster parent o kung kayo naman po ay hindi naman court-appointed guardian, wala po tayong authority to take custody of a child. Yan po ay nire-rescue natin upang malaman po, maibalik po sa kanilang tunay na magulang. Kung wala naman na pong magulang, yan po ay kailangan nating isubject sa adoption. Kaya po ang panawagan natin, bawal po yung iaalok mo kung ikaw ay nanay o kamag-anak, tapos iaalok mo lang sa ibang tao ang iyong bata. Yan po ay violation ng ating Republic Act 11642 under illegal adoption, at yan po ay may parusang kulong dahil bawal po ang hindi pagsunod sa tamang proseso ng pagpapaampon. Kinakailangan po dumaan sa tamang proseso, mag-apply po ang prospective adoptive parents para ma-approve sila bilang mag-aampon, at ang bata po ay kinakailangang maproseso at ma-declare po kung legally available for adoption. ASEC, paano Yan naman yung po? Bawal natin. Okay, ASEC, paano po makikipag-ugnayan ang mga kababayan natin na interesado po sa adoption o sa foster care? Yes po, Director Cheryl. Pwede po silang makipag-ugnayan sa mga social media accounts po ng NACC through the National Authority for Child Care. Yan po ang aming Facebook. Meron din pong official _NACC sa YouTube, sa Twitter at sa Instagram. At pwede rin po silang tumawag sa 0917-322-6222. 0917-322-6222. O di kaya naman po ay mag-email sa adoption@nacc.gov.ph. Ayan. So, reachable naman ang NACC sa social media. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. ASEC Rowena Makalintal ng National Authority for Child Care.